What's up mga kumari kuntigang? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. For today's video po ha mga kumari kuntigang, nako isa naman pong napaka-interesting na topic ang pag-uusapan na tatalakayin natin for today's video ha mga kumari kuntigang. Kasi ito po yung talaga naman pong trending topic ngayon sa SOCMED at talaga naman pong napakarami na po ang nag-share nito at pinag-uusapan talaga ito ngayon sa social media. Ano yan? Yun pong trending ngayon. Nako na-picture na po ni ni Maring Jessica sa KMJS. Ano yan? Yung tungkol po doon sa nangyaring dalawang ano nga yun? Yung dalawang player ng basketball. Di ba napahamak? Dahil po dito yan. Sa ano? Dahil po sa inggit. Inggit yan ha, mga kumari kung tigang pinagbulan yan. Kaya kasi di ba sabi daw po allegedly ay nalunod yung dalawa. Hindi naman pala totoo kasi sabi daw ng investigasyon ayon sa allegedly sa investigasyon ng PNP ay meron palang foul play ha mga kumari kung tigang. Pero aabatan pa natin yan ha mga kumari kung tigang kung ano talaga yung magiging story nan. At syempre babantayan natin yan ha mga kumari kung tigang at makikibalita tayo kay Maring Jessica. Pero, yun na nga, for today's video po, may kinalaman din po dyan. May kaugnayan din po yan ha mga kumari kung tigang ang ating pag-uusapan ngayon kasi isa po sa ating follower dito nagtatanong po sa atin, humihingi po ng gabay kasi tungkol nga sa kanyang suliranin, tungkol din po sa inggit. Nako, bakit pa kasi hindi nawawala yung mga inggiterang mga ganyan sa buhay? Leche Kasi alam niyo po ba, totoo po yan. Kapag kayo po tinamaan ng inggit, yung mga taong yan, yung mga nainggit sa inyo ha, talagang gagawa yan ng paraan para talaga kayo po pabaksakin. Halimbawa, katulad yan ha, yun nga, nangyari doon sa dalawa. Yung kay, anong pangalan nun? Kay Bobet ata yun, si Rene. Yung Rene, di ba? Ang galing nung batang yun, napaka-promising. Ay, taga Davao yun, di ba? MVP. Ngayon, ni-recruit ng Ateneo. Anong nangyari? Wala pa isang linggo yon na Tego Earth. Kasi alam nyo, ang ang punot dulo niyan, yung inggit o envy. Yung sinasabi nga po ng mga tao na kapag ka ang tao kasi nainggit sa'yo, talagang ibubulit ka ng sa kasamaan o sa kapahamakan. Ganon. Yung mga napanood natin kahit sa yung mga movie ngayon, yung mga short movie ngayon sa mga AI, nakakabuwisit yung pagka pinapanood mo may to be continued, yung magbabayad ka pa sa sa Shopee, At dami ko kasi pinapanood na ganyan yung katulad po yung ang ganda nung pinapanood ko, yung The Rise of the Queen Lycan, yung Lycan Queen, yung Wolf, bisita ko, hindi tinatapos. Ay na siya, naging na siya, yung lumabas na yung power niya, yung Wolf niya, yung Fire Wolf, siya pala yung pinakalakas na wolf do sa plan nila ay kinaiinggitan. Kasi ganyan po talaga hamakbayan. Kahit sa mga pang-ordinary natin pamumuhay, kapag tayo po nakikita ng mga ibang tao na parang tayo umaangat. Yung nakaka-LL tayo tapos nahihigitan natin sila. Tapos sila naman parang yung nalulugmok sa kahirapan, sa kamalasan, nauulat sila. Tapos kayo parang tuloy-tuloy ang pag-asenso po ninyo, yung pagganda ng buhay po ninyo, ganun. Talagang kayo, yung talagang ang mga tao, kaingitan kayo at yung evil eye nila talaga namang hindi kayo titigilan hanggang kayo po yun nga magkaroon ng mga kamalasan, misfortune sa buhay, katulad yan. Nako, tuwang-tuwa pa yung mga ganyan ha, makumahay ko kasi napakarami kong kilalang ganyan. Kahit dito po sa amin, napakaraming ganyan. Ano ba yung mainam na mga pangontra? Kasi tinatanong ni Madam sa atin kung meron ba daw pong mga pangontra laban dyan. Nako, marami naman po ha, makumahay ko di ba lagi ko sinasabi sa inyo, lagi kayo magdadala po ng asin sa mga bulsa po ninyo para kayo makaiwas kayo dyan sa mga sinasabing mga evil eye ng mga taong ganyan, mga inggitera, mga hayop na yan. Totoo naman talaga, mga hayop talaga yung mga diba? Mga inggitera kayo, mga inggitera kang palaka, mga hamitera kayo. Hindi na kayo tumigil sa kainggitan ninyo. Kasi maraming ganyan, pagka yung mga tao talaga nainggit sa inyo, ipapahama kayo niyan Mga buwisit talaga yung mga hayop. Gigil na naman ako. Kasi nabubuwisit talaga ako doon sa nangyari baga. Kasi alam nyo, mahirap lang yung yung pamilya yung bata ay napaka-promising. Marami pa siya sanang magagawa tapos may dalawa pang kapatid. Ngayon parang sabi
bibigyan daw ng scholarship. Tumigil! Scholarship. Kaya yung pag-aralin ng kapatid niya. Kung yun nagtuloy-tuloy lang yung yung swerte noon. Yung si Rene, di ba may dalawa pa ata kapatid niya. Tapos sabi sasagutin na daw nung Ateneo yung pag-aaral. Leche. Kaya pag-aralin kahit hindi yung Ateneo. Kahit sa ibang sa ibang magandang mga schools, mga universities. O bakit? Kayo lang bang bakit ako magagal sa Ateneo? Kasi basta naiinis lang po talaga ako. Pasensya na po kayo dahil lalabas ko lang yung aking emotion sa tungkol sa issue na to. Pero ako hindi ko na personally kilala yan, yung batang yan. Yung dalawa sila eh. Mayroon pa yung negro, di ba? Yung foreigner. Ay kawawa din, hindi pala marunong lumangoy. Pinalublob doon sa dagat. Kasi ako po, habang kumalit ko dyan, personally ako po, may signals din ako sa tubig. Hindi talaga ako pwede sa mga yan, dagat-dagat, pag ganyan, yung mga ilog, yung malalalim na tubig. Mamamatay talaga ako. Kasi yun po, signals ko, tubig. Alam naman palang hindi pala marunong lumango. Yung isa talagang pinalublob pa. Saka bakit gano'n ng training? Training ba gano'n ng mga basketball player? Ganyan ba training nila? Di ba dapat yan more on yung cardio, yung sa takbuhan? Dapat track and field, sa track and field kayo nag-training, hindi sa dagat. Swimming ba yan? Magsa-swimming, pero swimming yung mga bata, leche nakakabuwis, nakakain talaga ng ulo. Hayaan na natin, wala tayong magagawa doon kasi wala na nga, patay na nga Tapos hindi under investigation pa daw. Hindi malalaman natin kung ano mangyayari, kung sino mga tutuga dyan. Sino yung mga guilty. Yung coach nilang kalbo, wala na, di ba nag-resign na? Ay dapat imanagot siya kasi siya ang coach. Siyang pasimuno dyan sa mga ganyang training. Bakit meron bang mga ganyang swimming na training na kalechehan? At yun na nga po, hama kumarin katigang, tayo po ngayon ay mag-share sa inyo ng isang napakalakas na manifesting spell na maaari nyo pong gamitin pang-proteksyon sa pang-araw-araw nyo pong buhay para kayo po hindi tinatamaan ng mga evil eye ng mga taong naiinggit sa inyo. Yan, meron po tayong orasyon na pwedeng gamitin, hama kumarin katigang, ibubulong nyo lamang po sa sarili po ninyo at iihip nyo lamang po sa dibdib po nyo, hama kumarin katigang, tuwing umaga bago kayo umalis ng bahay para makaiwas sa mas sinasabing yung manifestation baga o yung mga evil eye ng mga tao nga na maaring mainggit sa inyo pag nakita kayo o nakasalamuha kayo. Ano yung orasyon na yan? Yan po, susulat po dyan sa ating sinama kumain kutigang ang orasyon ng Sikbad Alam. Yan po Sikbad Alam, hama kumain kutigang, yan po ang bibigkasin nyo po ng 3 beses tuwing umaga bago kayo umalis ng bahay po ninyo at iihip nyo po yan ng pakus po sa dibdib po ninyo. Yan, sasabihin nyo, Sikbad Alam, Sikbad Alam, Sikbad Alam. Tapos iihip nyo sa dibdib nyo, pag gano'n, pa-cross. Para kumbaga kayo ay protected, meron kayong shield, personal shield, hama kumain kutigang, laban sa mga sinasabing ganyan yung mga evil eye ng mga tao na maaari nga pong naiinggit sa inyo. Katulad niyan, yung dalawa, kinaingitan yon. Ayun, hinasing. May hazing palang nangyayari, hindi naman pala alam nung parents. Tapos wala silang parent consent na mag-undergo sa mga ganung training, doon pa sa dagat dinala. Leche Tapos, yun po ang gagawin po ninyo, hama kumain kutigang. At isa pa, yun pong dati po dito, ipineflex dito po na napakainam pong pangontra sa mga ganyang inggit ng mga tao. At di ba nga po, hama kumain kutigang, tayo po may mga ipineflex po dito mga pangontra na pwede po natin gamitin pang shield o pang protection nga sa ating sarili para doon sa mga ganyang mga klase po ng tao na naiinggit sa atin. O doon sa nasasabing mga hum-hum o masamang mga panalangin at masamang gawa ng tao na yun na nga, maaaring tayo po maapektuhan. Yan, ano ba yung mga yan? Di ba, yung sinasabi ko nga sa inyo, yung pong ating habak at yung ating langis ng sumbalik o yung ating sumbalik oil. Available po ito ngayon, hama kumarin yung tigang. Mainam po kung kayo po makakaatik hapo ito kasi ito po yung napakalakas na protection po. Laban sa mga ganyan, yung mga inggit-inggit na ganyan, yung mga sumpa, yung mahilig, yung makialam, mahilig mambuli, mahilig yung mga marites, yung mahilig mantrip ng tao. Yung lagi kayong pinagdidiskitahan, ito ang kokontra sa kanila, yung ating pong habak at yung ating langis ng sumbalik. Tapos ito pa po yung isa, hama kumarin ito yung ating napaka-powerful po na mutya ng tikumbibig, yung kontra-inggit. Yan, mainam po kung kayo po makakatikha po ito, hama kumarin ito kasi ito po talagang napakalakas na pang-proteksyon at pangontra sa mga sinasabing mga taong may mga itim na galit sa inyo, yung mga
may hidden envy o inggit sa inyo. Yung mga nag-iibil ay baga. So ito po ang dapat nyong pong taglayin. Suot po ito o magdala kayo nito sa bulsa po ninyo ang ating mutya ng tikong bibig. Tapos yun nga po, ito pong ating habak, isusuot po ito. Yan ako po, tingnan nyo. Meron ako talagang personal na talagang ginagamit ito. Gumagamit talaga ako dyan habak. Talagang nagsusuot ako dyan kahit ako po yung nagbablog lang dito. Kasi syempre marami po ng mga hindi natin alam. Mga nanonood sa atin, mga nagpapalo sa atin na minsan, mga naiinggit. Talaga ba? Opo, syempre kailangan tayo cautious din tayo. Kailangan lagi tayo may protection. Kailangan lagi tayo, kumbaga, merong pang-protection sa ating mga sarili. Ganun po yun, ha, mga kumari ko tiga. Kaya dapat maging cautious tayo. So ito po, available po ito sa atin, ha, mga kumari ko tiga, itong ating mga napaka-powerful po na pangontra sa mga ganyan, mga kasamaan ng tao. Yung pong ating mutya ng tikong bibig, yung ating habak, at yung ating langis ng sumbalik. Para matanggal natin at makontra natin yung mga sinasabing mga masamang gawa ng mga tao na maaaring padala sa atin, yung mga inggit nila. O katulad yan, nangyari nga doon sa dalawa, sa batang na, nakakahinayang talaga ako, nabubuwis talaga Napakarami pa sana niyang mararating. Yung batang yung marami pa sana siya ma-accomplish. Kaya lang wala na, patay na. Wala na. O di ba? So, nakakahinayang talaga. So, yun po ha, mga kumari ko kayo po isa rin sa mga sinasabing ganyan na talagang yung palagi na lamang napapagtripan, yung lagi na lamang napapagdiskitahan o yung laging binubuli ng kung sino-sino dyan. Katulad ng mga anak nyo, nako, ingatan yung mga anak nyo. Sa school, baka hindi nyo po alam, ganyan ang nangyayari sa kanila. Yan, pagsuotin nyo po sila ng habak, yan yung ating mutya ng tikong bibig at yung ating langis ng sumbalik. Bigyan nyo po sila niyan para sila po yung makaiwas sa mga sinasabing mga kasamanay ng tao. Kasi hindi mawawala talaga yan Marami talagang nahinggit sa mundo. Nako, bakit ang ganda ko ngayon? Talaga naman napaka-effective talaga nung aking lalaklak ngayon. Yung kay Rosmar. Tsaka yung kay Carmina, yung kay Berry. Tingnan nyo naman, talaga naman, ang luwag-luwag na itong t-shirt ko. Dati pitis na pitis ako dito, Tapos yung skin ko, talagang napakasariwa ako ngayon. Talaga. Dako po. So po, baka mari kong tigang, sana po may napulot kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan ng inggit. Nako, ontahin natin yan, ha, mga kumari kong tigang, para tayo po hindi maapektuhan yan. So with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. Bye, mga kumari kong tigang. Dana!